Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay naandito na po tayo sa chapter 6 part 4 ng ating pong tinataludod na serye ng ating pag-aaral dito po sa The Gospel of Jesus Christ according to John. At sa pagpapatuloy, ganito po ang ating mababasa. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" So, sabi ng mga disipulo niya, sabi ng kanyang mga alagad, mabigat na aral ito. Sino ang makakatanggap ng aral nito? Ano po yung kanilang tinutukoy dito sa talatang ito? Ang sabi po ng, kung natatandaan po ninyo, doon po sa chapter 6 part 3 ng ating pag-aaral, ay sinabi niya na kainin niyo yung aking laman at inumin niyo yung aking dugo. Yun po yung tinutukoy nila na na mabigat na aral. Tulad na mababasa natin po dito po sa 54 ng chapter 6. Ganito po ang ating mababasa. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food and my blood is real drink. Ito po yung kanilang sinasabing mahirap na aral. Sapagkat yung pong mga disipulo, lalong-lalo na po yung 5,000 na sunod ng sunod sa kanya, ang hinahanap po, ang hinahangad po, at ang pagkakilala nila sa Kristong darating ay yung pakakainin sila pisikal. Ang Kristong darating sa kanilang pagkakaalam ay pisikal na na maghahari at paghaharian sila dito sa lupa upang sila pakainin ng ng pisikal na pagkain ng kanilang pisikal na pangangatawan. Hindi po nila nakuha yung aral ng banal na kasulatan, lalo-lalo sa Old Testament, na ang Kristong darating ay espiritual at pakakainin sila ng espiritual na pagkain para sa kanilang kaluluwa. Hindi nila nakuha yun. Kaya nga doon po sa Last Supper ng ating Panginoong Kristo ay ipinaliwanag niya ito at ipinakita niya yung ritual kung paano natin kakainin yung kanyang laman at ang kanyang dugo. At ganito po ating mababasa. Doon po sa Mateo chapter 26 verse 26 hanggang 28 ang aking babasahin, at ito po ay mababasa natin dito po sa NIV. Ganito po ang ating mababasa. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." So, ano yung tinutukoy niyang katawan? Yung pong bread, hindi po yung kanyang physical body. Yung bread na nagre-representa sa kanyang body. At doon po sa 27, ganito po ang ating mababasa. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which I pour out for many for the forgiveness of sin." So, ano po yung dugo na kanyang pinaiinom? Ito po yung alak. So, yung bread nagre-representa sa kanyang body para makain na po natin yung kanyang flesh, at yung wine ay nagre-representa ng kanyang blood para naman mainom natin yung kanyang dugo. So, hindi po literal na katawan, hindi po literal na flesh, at hindi po literal na blood yung kanyang pinaiinom sa kanyang mga alagad upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ay ipinaliwanag din ni Apostol Pablo. Pansinin po natin si Apostol Pablo ay hindi kasama nung ang ating Panginoon Kristo ay mag-Last Supper. Hindi po siya kasama noon.
yung huling hapunan po ng ating Panginoong Kristo na kung saan ay inipon niya ang kanyang mga alagad at sila po ay last Passover, no, celebration, ay hindi po pa alagad ng ating Panginoong Kristo si Apostol Pablo at wala po siya doon, absent po siya doon. Pero matapos siya po ay ma-convert, no, nung papunta po siya sa daan ng Damasco, ay nagkaroon ng pagkakataon na maipaliwanag sa kanya ng Panginoong Hesus ito. At ito ibinigay na utos sa kanya at ito ay utos na ibinibigay niya naman sa iglesia ng Corinto. At ganito po ang ating mabasa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. And ay natin po ang aking babasahin. For I received from the Lord what I also passed on to you. Tinanggap ko sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa iyo. Yung utos po yun. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So, sa pagpapaliwanag ng Apostol Pablo, hindi po yung physical na flesh ng ating Panginoong Kristo ang kanilang kakainin, ang ating kakainin. Hindi rin po physical na dugo ng ating Panginoong Kristo ang ating iinumin. Kundi dito po ay tinapay na nagre-representa sa kanyang flesh ang ating kakainin, at alak, no, fruit of the vine, ang ating iinumin na magre-representa naman sa kanyang dugo. At ito po utos na gagawin ng mga Kristiyano tuwing sila po ay maaalala nila yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kung tuwing maaalala nila yung pagbibigay ng ating Panginoong Kristo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo para sa pagbabayad ng ating mga kasalanan. At kailan ito gagawin? Ang sabi po dito, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So ito ay isang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ito ay pagpapahayag na namatay na nga ang Kristo, inilibing at muling nabuhay, at ito'y gagawin at patuloy na gagawin hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus. Dumating na po ba? Hindi pa. Sa pangatuwid, patuloy itong pinagagawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga nagiging alagad. Patuloy na ito'y pinagagawa sa iyo at patuloy na ito ay pinagagawa sa akin, na tayo ay makipagputol-putol ng tinapay at uminom sa saro, na magre-representa na kinakain natin yung kanyang flesh at iniinom natin yung kanyang blood. So, maliwanag po na hindi po ito physical na laman at hindi po ito physical na na dugo, no? So hindi po 'yon. So sa 61, ang sabi po ng Banal na Kasulatan, chapter 6 ng John verse 61, ganito po ang ating mababasa. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you?" Natitisod ba kayo dito sa sinabi kong ito? Paano? Sabi niya doon sa 62, "Then what if you see the Son of Man ascend to where He was before?" So, dito pa lang sa sinabi ko, natitisod na kayo. Paano kung makita nyo ang anak ng tao ay bumalik kung saan siya nanggaling? Paano kung itong nagsasalitang itong sa inyo, itong taong itong si Jesus ay bumalik sa langit?
din mas lalo kayong mas lalo kayong na-amaze. No? Paano niyo ito tatanggapin? No? So, sabi niya sa 63, ang sabi, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. At yung kanyang salitang sinasalita ay punong-puno ng espiritu at buhay. At ito'y magbibigay buhay. Magbibigay ng buhay na walang hanggan doon po sa espiritual na ating katawan. At hindi po ito tumutukoy sa physical na pangangatawan. Ito po katawan natin, ito ay hindi po pang everlasting. Ito po ay sinabi na maski ni ni Job doon sa Old Testament na na ito ay mauuwi sa alabok. So, pero yung ating pong spirit ay ito po yung ating dapat buhayin upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po doon sa 64 ay ganito, "Yet there are some of you who do not believe, for Jesus has known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him." So alam na ng ating Panginoong Kristo yung mga hindi tatanggap sa Kanya. Sapagkat alam na ng ating Panginoong Kristo, itong mga ito, yung 5,000 na sunod sa Kanya, hindi naman ito nasasabi sa na makakain ng espiritual na pagkain, kundi ang kanila lamang habol ay yung physical na pagkain. Ang nakikita po nila kasi yung kanilang physical na pangangatawan at yun po yung kanilang concern. Hindi po nila nakikita o nakalimutan nila na meron po silang espiritual na pangangatawan, espiritual na pagkatao. At tulad ng sinabi ni Apostol Pablo doon sa Corinto na na meron silang pagkataong loob na dapat rin nilang pakainin. At ang pagpapakain nito ay yung katawan ng ating Panginoong Kristo at dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang ipakakain dito ay yung salita ng Diyos. At yun nga, ang sabi ito sa 65, and went on saying, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them." 66. Ganito po ang ating mababasa. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. So yung mga 5,000 na nagsusunod-sunod sa Kanya, na ang nahabol ay physical na pagkain, hindi na po sumunod sa ating Panginoong Kristo at sila po ay nagsitalikod na. Nakita nila yung kanilang hinahabol na pakinabang ay hindi nila makakamtan. At ganyan po, nakalulungkot po ito sapagkat yung pong nagsasapraktika ng reliyon maging sa panahon natin ngayon ay ang hinahabol lang kung bakit sila nagsasapraktika ng reliyon ay yung kanilang physical na katawan ay mapabuti at hindi nila hinahabol na mapabuti yung kanilang yung kanilang spiritual na katawan. Ang pagsasapraktika po ng relihiyon, ang pagpapatuloy sa pananampalataya sa Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ito po ay may kinalaman sa spiritual na buhay at hindi po sa physical. Kaya nga meron pong sinasabi na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Sapagkat ang hinahabol lamang po nila sa pakikipagrelihiyon sa ating Panginoong Jesus ay yung sila ay mapabuti. Yung sila ay makinabang pisikal. At dahil sa hindi nila makakamtan ito sa ating Panginoong Kristo, bagamat sila ay pinakain minsan ng ating Panginoong Kristo at pinakita ng ating Panginoong Kristo mula sa 5 tinapay at 2 isda, ay napakain niya ang mga ito na tumatayang 5,000 na nag-ahabol ng physical na pagkain. Pero hindi po sila na nanatili sa ating Panginoong Kristo sapagkat hindi po nila makakamtan dito sa ating Panginoong Jesus
yung mapakain sila ng pisikal, sapagkat ang purpose po ng pagpunta ng ating Panginoong Kristo rito ay buhayin yung ating kaluluwa, buhayin yung ating espiritu na namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya po tayo ay pinakakain niya ng kanyang katawan at pinaiinom niya ng kanyang dugo upang ito ay masustain at mabuhay magpakailanman. Kaya doon po sa 68, nung umalis na po yung napakarami, yung multitude na nagpapalo sa kanya, kung baga sa YouTube channel ay nag-unsubscribe sa kanya, ay tinanong niya yung mga natira, at ito po yung 12, at ang sabi niya ay ganito, "You do not want to live too, do you?" Jesus asked the 12. At ganito po ang tinuroy ng ating kagalang-galang na apostol, na si Apostol Pedro. At ito naman talaga yung palasaba sa ating Panginoon sa Kristo. At ganito ang kanyang kasagutan doon po sa tanong ng ating Panginoon sa Kristo na, "Kayo rin ba ay aalis din?" Ang sabi po ni Simon Pedro ay ganito. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of life. We have come to believe in that and to know that you are the Holy One of God." So, saan kami pupunta? Ikaw yung Holy One of God. Ikaw na nga po yung iniintay namin. Ikaw na po yung Kristo, ang anak ng Diyos na iniintay namin. You are the Holy One. At nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo yung aral tungkol sa buhay na walang hanggan. Nasa iyo yung salita ng Diyos na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Hindi kami aalis. At yun yung napakagandang natutunan ni Pedro at yung 11 pa na kanyang mga alagad. Pero tinukoy ng ating Panginoong Kristo na bagamat sa 12 ay merong magkakanulo sa kanya. At susunod rin sa marami na hindi siya ipapalo. At sabi po doon sa 70 ay ganito, "Then Jesus replied, have I not chosen you the 12? Yet one of you is a devil." He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the 12, was later to betray him. So, yun yung nakakalungkot. So, alam ni Kristo na mula doon sa 12 kanyang pinili na mga magiging apostol niya, na magiging saksi na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, may isa na magkakanulo sa kanya. At ang kanyang tinutukoy ay si Juan Iscariote. Si Juan na anak ni Simon Iscariote. Na nakilalang si Judas Iscariote, hindi po si Juan, pasensya na po, si Judas Iscariote. So sana po ay may natutunan muli tayo sa sharing ito ng ating pag-aaral, at sana po ay patuloy tayong manalig sa ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi nga ni Peter, "You are the Holy One. You have the word of eternal life." At sana po, ito po ay ating panghawakan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ay si Nehemia Sayuhay. At kung kayo po ay bago sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell. I-like nyo na rin po. At sana po ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayo mga komento, ay mag-comment po kayo sa baba na sa comment section. Kung meron po rin kayong mga top topiko na gusto nyong pag-aralan, ay akin pong pag-aaralan upang maibahagi din naman sa inyo. At sana po ay huwag nyo kalimutan yung mga video ito na sa inyong harapan. Panoorin nyo na rin po. At ito pong nandito po sa gitna na bilog, ay pindutin niya rin po kung kayo po ay gustong nang mag-subscribe. Muli, maraming salamat po sa inyo.